Sa gitna ng masikip na kalye ng Quiapo, may isang tindahan na bihirang mapansin. Luma na ang tindahan. Ang karatulay halos nabubura na ng alikabok. At ang mga bintana ay natatakpan na itim na kortina. Ngunit ang kakaiba sa tindahang ito ay ang kakaunting nakakaalam na ito'y bukas tuwing hating gabi lamang. Ayon sa mga tsismis, ang may-ari ng tindahan ay isang matandang lalaking tinatawag na Mang Jello. Hindi siya ordinaryong tindero. Ang sabi-sabi, nakikipagkasundo siya sa mga tao kapalit ng kanilang kaluluwa. Ang tindahan ay nagbebenta ng lahat, mula sa mga pampaswerte, mga anting-anting, hanggang sa mga gamit na hindi kayang bilhin ng karaniwang tao. Ngunit ang kapalit ng bawat binibili ay higit pa sa salapi. Isang gabi, dumaan si Nardo, isang batang desperado. Nasa bingit na ng pagkawasak ang kanyang buhay. Lubog sa utang, iniwan ng asawa, at nawala ng trabaho. Napansin niya ang tindahan at naakit siya ng mahiwagang liwanag na nagmumula rito. Pasok ka. Sabi ng matandang may maitim na mata at ngiting puno ng lihim. Anong kailangan mo? Kahit ano, basta maibalik ang dati kong buhay. Sagot ni Nardo nang walang alinlangan. Ngumiti si Mang Jello at inilabas ang isang maliit na kahon. Ang kahong ito ay magbabalik ng lahat na mawala sa iyo. Pero may kapalit. Hindi nagtanong si Nardo. Tinanggap niya ang kahon at agad na tumakbo palabas. Pag-uwi niya, binuksan niya ang kahon at nakita ang mga lumang larawan ng kanyang masayang pamilya, pera at mga papeles ng bagong trabaho. Tila bumalik ang lahat ng nawala sa kanya. Ngunit sa susunod na araw nagsimula ang bangungot. Nakakakita si Nardo ng mga anino kahit walang tao. May naririnig siyang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. At bawat gabi, tila may nagbubulong sa kanya habang natutulog. Kaluluwa mo ang kapalit. Isang gabi, sinubukan niyang bumalik sa tindahan upang isuli ang kahon. Ngunit pagdating niya ron, wala na ang tindahan. Ang dating kinaroroonan nito'y naging isang abandonadong lote na lamang. Mula noon, nawala si Nardo sa Quiapo. Ang sabi-sabi, nakita siyang umiikot sa kalye, tila hinahanap ang tindahan. Ngunit ang iba'y naniniwalang dinala na siya ni Mang Jello sa lugar na walang sino man ang makakabalik. At hanggang ngayon, kung naglalakad ka sa Quiapo ng 10 oras ng gabi, baka makita mo ang tindahan ng Diablo. Kung handa kang ipagpalit ang iyong kaluluwa.